Nadakip ang tatlong hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ng pinagsanib na pwersa ng Aliaga Municipal Police Station o MPS at Cabanatuan City Police Station o CPS matapos ang isinagawang bypass operation noong May 14, 2026 dakong alas 4 ng madaling araw sa Barangay San Felipe, Bata, Aliaga, Nueva Ecija. Ayon kay Police Captain Ray Ferdinand E. Cruz, OIC ng Aliaga MPS, matagumpay na nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 0.6 gramo mula sa tatlong suspek na pawang residente ng Barangay Panapaan 1, Bacoor, Cavite. Dumating umano ang mga suspek sakay ng isang Toyota Vios at doon isinagawa ang bentahan ng iligal na droga. Matapos matanggap ng mga suspek ang marked money na nagkakahalaga ng 1,000 pesos, agad na nagpakilala bilang pulis ang pusher buyer. Gayunman, mabilis na tumakas ang mga suspek patungong Cabanatuan City dahilan upang magsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad. Sa kasagsagan ng habulan, pinaputukan umano ng mga suspek ang sasakyan ng pulisya, kaya't napilitang gumanti ng putok ang mga operatiba bilang pagtatanggol sa sarili. Napatigil ang sasakyan ng mga suspek sa Barangay Sumakab Sur, Cabanatuan City kung saan sila tuluyang naaresto. Nakumpiska mula sa kanilang pag-iingat ang bypass money, isang maliit at isang malaking sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 40 gramo at may standard drug price na 272,000 pesos. Gayon din ang isang kalibre 45 na baril na may 3 bala at walang serial number. Agad ding isinagawa ng mga pulis ang inventory ng mga nakuhang ebidensya sa lugar ng insidente bago dinala ang mga suspek sa Aliaga MPS para sa kaukulang dokumentasyon. Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, tiniyak ng Aliaga MPS na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Matagumpay na pinaputok ng militar ng Estados Unidos at Pilipinas ang isang Tomahawk land attack missile mula sa Tacloban City patungo sa Laur, Nueva Ecija kamakailan bilang bahagi ng taunang balikatan exercise. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na aktual na ginamit ang naturang mid-range missile sa bansa sa pamagitan ng Typhoon Mid-Range Capability o MRC missile system. Ayon kay Armed Forces of the Philippines AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, inilunsad ang missile dakong 12:12 ng madaling araw mula sa Tacloban City, Leyte. Matagumpay nitong tinamaan ang target sa Laur, Nueva Ecija na may layong 630 kilometro dakong alauna ng madaling araw. Ipiliwanag ni Hernandez na ang lokasyon sa Tacloban ang napiling launch site dahil sa angkop na distansya nito para sa long-range testing. Ang aktibidad ay bahagi ng training senaryo sa ilalim ng Joint Pacific Multinational Readiness Center o JPMRC na nakatuon sa ground attack operations. Bago ang aktual na pagpapaputok, ang Typhoon system ay tanging ipinapakita lamang sa mga nakaraang salaknib exercises habang sumasailalim sa pagsasanay ang mga tauhan ng AFP. Takot na halinhan ng saya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating takot sa tuli ay magiging masaya pala sa huli? Lalo na kung may kasamang 30,000 pesos. Isang 26 anyos na lalaki mula sa Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija ang masayang umuwi matapos siyang mapiling pangunahing panalo sa isinagawang tuli program ni Gapan City Mayor Joy Pascual sa ilalim ng kampanyang Ligtas Batang Gapan. Kwento ng lalaki, bata pa lang siya ay sobrang takot na siyang magpatuli kaya naurong ang plano. Ngunit dahil sa matinding panghihikayat at bonus na papremyo, tuloy na rin siyang naglakas loob.
Samantala, naging usap-usapan din ang isang 73 taong gulang na lolo mula sa barangay San Nicolas na game sana magpatuli. Sa kasamaang palad, napag-alamang mayroon siyang congenital o by birth na kondisyon kaya't hindi rin siya maaaring tuliin. Gayunman, hindi siya pinauwing luhaan dahil tumanggap pa rin siya ng 5,000 pesos consolation prize bilang pagkilala sa kanyang tapang at good vibes. May 5,000 pesos consolation prize din ang isang 21 anyos na kalahok mula pa sa bayan ng San Antonio na dumayo para lamang makiisa sa programa. Sa tindi ng init ng panahon, hindi ulan kundi papremyo ang bumuho sa naturang aktibidad. Personal umanong inilaan ng sponsor ang pondo upang mas maraming kalalakihan ang mahikayat magpatuli at makaiwas sa mga posibleng impeksyon, hygiene problems, urinary tract infection at iba pang sakit.